Salamat ah. Importante to eh. Ah. Ay, siya, ikaw ba nang... Okay. So ayon po dun sa inyong mga binitawang mga pahayag kanina at bago ninyo sabihin yon, ano po muna ang pangalan ninyo? Ang pangalan ko, Cesar. Cesar Cala. Nasa board ako ng isang grupo ng mga volunteers. Ang pangalan namin ay Filipinos Rising. Ang ginagawa namin, tumutulong tayo sa mga kababayan natin tsaka iba pang mga grupo sa community para yung mga issues nila, mga pangangailangan nila at yung kakayanan nila ay mabigyan natin ng tulong. Opo. Kunwari, mga seniors tsaka mga kabataan. Yun. Tapos, kaya importante, kaya busy rin kami ngayon dahil itong darating na October, meron tayong referendum sa buong Alberta. Tapos may mga tanong doon sa referendum na tinatanong lahat ng mga Alberta na citizens, may mga tanong doon tungkol sa mga immigration questions na importante para sa amin. Halimbawa, may tanong doon, sang-ayon ba tayo na tatanggalin natin yung mga temporary foreign workers at mga anak nila at pamilya nila, tatanggalin natin sila sa mga serbisyong lahat ng Albertans ay nakikinabang, halimbawa health system, tsaka education system. Kaya kunwari, TFW ka, meron kang anak na grade 5, grade 6 na nag-aaral sa school system, no? Pag nanalo yung question na ito, pag nanalo yung implication ng question na ito, ay hindi na libre yung kanilang education. Wala na. Magbabayad na sila para lang sa grade mula kindergarten hanggang grade 12. Eh mga TFWs naman, nagbabayad naman ng tax kagaya ng lahat. Yung tax natin ang nagpopondo sa education system natin. Opo. Ganun rin sa health system. Kaya kung manalo ulit yung ganitong tanong, yung implication ng tanong na ito, hindi na libre yung pagpunta nila sa doktor. O kaya kung ma-hospital sila, hindi na rin libre kahit na nagbabayad sila ng tax. So para po maiwasan ito, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayang Pilipino? Ang kailangan, mga Pilipino, marami kasing Pilipino hindi nila alam na may referendum. O kaya ang alam lang nila sa referendum, yung question ng separation, yung Alberta independence, di ba? So, ang kailangan ay pag-aralan nila yung mga ibang tanong saka mga implikasyon ng tanong na to at bumoto. Yung ating boses kailangan marinig sa pamamagitan ng pagboto. Na ano ba ang posisyon natin? Sasang-ayon ba tayo? Opo. Doon sa ganong balak ng balak ng provincial government. Natanggalin mga hindi lang Pilipino pero mga TFWs. So ibig sabihin yan, hindi lang yan Pilipino kundi sa lahat ng lahi na TFW. Oo, karamihan naman ng TFWs Pilipino. Di ba? Karamihan. Yun. Sana po na iparating namin sa inyo yung nais ipahayag ni Sir. At sa mga makakapanood na kababayan Pilipino, suportahan natin yung kanyang yung layunin na yon na makatulong sa ating mga temporary foreign worker sa layunin na ang ating mga anak, ang ating mga anak ng temporary foreign worker ay yung pamilya nila ay manatili pa rin doon sa benepisyo na dapat natatanggap nila sa Canada. Tama yan, di ba? Importante yan. Opo. Salamat ha. Maraming salamat po. Patunay na pogi ka pala. Ako yung sa inyo ang may kakilala sa isang TFW. Filipino Temporary Foreign Worker. Sino may kakilala sa inyo? Sabi ko lang. Ha? O meron ako nakausap kanina, TFW. Diba? Meron tayong hawakan niyo na rin. Meron tayong tinatawag na referendum darating ng October. Sino nakakalam na may referendum? Wala. Ang alam lang natin sa referendum yung separation, di ba? Kung mananatili ang Alberta sa Canada, yun lang. Pero may siyam pang tanong dyan. 9 questions. Di ba? Merong mga tanong doon tungkol sa TFW. Yung isang tanong doon, ang tanong doon, papayag ba tayo na yung mga temporary workers
at mga anak nila ay tatanggalin natin sa health system. At tatanggalin natin yung mga anak nila sa education system. Ibig sabihin nun, pagdating ng October, pag nanalo ito, yung question na to, pagdating sa October, yung mga anak na mga TFWs na nag-aaral sa mga eskwelahan natin, mula kinder hanggang grade 12, tatanggalin na yan sa listahan ng mga students sa schools. Tanggal sila sa school system. Mga anak ng TFWs, may nakausap ko nga ako kanina, anak ng yung kanina, pamilya ng TFW. May anak sila, grade 1. Hindi nila alam. Next year, tanggal sila sa school list. May ibabalik lang sila kung magbabayad sila. So, hindi libre. Hindi na for free. Tayo for free, di ba? Nagbabayad naman ng tax. Kung TFW ka, nagbabayad ka naman ng tax. Hindi lang yon. Tanggal rin sila sa health system. So, kung magpapadoktor sila, bayad. Di ba? Kung pupunta sila sa ospital, may bayad. Magbabayad naman sila ng tax. Yon, so maraming hindi nakakaalam na may tanong na ganito sa ating referendum sa October. Walang nakakaalam. Yung mga nakakausap namin, di nila alam eh. Nung isang araw, tinawagan kami ng mga tumutulong sa school board. Sabi nila, meron ng ilang libong mga estudyante ang nakakatanggap ng parang paabiso na next year, hindi na sila makakabalik sa eskwelahan hanggat hindi sila magbabayad. So, libo-libong mga kababayan natin ang apektado. So, it's malaking issue sa ating community ito. Kaya pinupuntahan namin kahit sa kami iniimbita, pumupunta kami. Kaya naimbita kami ngayong araw na to, kahit hindi ako marunong mag-TikTok, hindi ako marunong ng social media masyado dahil lolong-lolo na ako, kailangan pa rin pumunta kasi kailangan tayo mag-usap. So paano po ang magiging malaking part namin nun? Malaking part nyo, dahil marami nakikinig sa inyo, kailangan pag-usapan natin itong issue to. So kailangan mag-vote out? Oo, sabihin natin, ang alam lang ng mga Pilipino, karamihan, ang alam lang nila yung separation question eh. Di ba? Marami pang mga tanong na mas diretso yung impact sa mga Pilipino. Kaya kung meron tayong malasakit sa ating mga kababayan, pag-usapan natin to. Let us use our influence para mabigyan ng impormasyon, no? Dito sa ating mga kababayan at hindi lang mga kababayan natin, lahat na nakikinig sa atin. Kaya ako, kahit saan ako mapunta, dinadala ko itong issue to kasi napakahalaga. Ako masakit ang loob ko dyan eh. Kasi ang daming mai-etsekwera ng mga Pilipino. So magbobotohan po? Boboto, October 19 ang botohan. So, October 19, referendum, yung mga citizen, bumoto kayo, hindi kami papayag na i-etsekwera natin ang mga kababayan natin, lalo yung mga bata, na i-etsekwera natin sa mga public school system natin. Di tayo papayag dyan. Di ba? Mawawala na yung ng unification ng Canada. Oo, pero... Kaya nga nandito yung family. Tsaka importante yan, mga bata yan eh. Isipin nyo, mawawala sila ng access sa mga importanteng bagay na gaya ng edukasyon. Anyway, kung may mga tanong kayo, nandito pa ako for the next 30 minutes. Pero maraming salamat sa pagkain, yung lechon, kahit nahubad na. So maraming salamat. Maraming salamat po sa nagdala ng mga dessert. Kumain kayo lahat. Contact information.
Ano ba contact information natin? Meron kami website, Filipinos, may S filipinosrising.ca. Yon. Pero kausapin niyo kami, pwede tayo mag-usap pa. Ano po yung filipinorising.ca na yun? Filipinosrising.ca website. Website. Hindi pa kami masyadong magaling doon sa kung saan kayo magaling. Pero pwede nyo kaming turuan. Bali, ano po ang pangalan ng grupo ninyo? Filipinos Rising. Puro kami volunteers. Marami sa amin, retired na, may mga nurses, may mga teachers, pero lahat, karamihan volunteers. So, ginagawa lang namin to dahil importante. Maraming salamat ha! Yun, thank you. Okay, maraming salamat po.